Ang tanong ko, meron, di ba tayo ay, ang ating katauhan, we are body, soul, and spirit. Okay? Ang tanong ko, this week, sino ang namuhay sa soul o sino namuhay sa spirit? Ayan. Yung tinatanong ni Pastor, mabubuhay ka sa kaluluwa? Yung kaluluwa mo ang nangunguna sa'yo o yung espiritu mo? What do you think? Ano ang nangunguna sa week na ito? Yung kaluluwa mo o yung espiritu mo? Espiritu. Okay, anong kaibahan nun? Hindi naman natin nakikita. Anong kaibahan nung nasa soul at ano yung nasa spirit? Sige nga. What is the difference? Yung namumuha, yung lumakad sa kaluluwa at yung lumakad sa espiritu. Meron dito malaman sagot? Sige. Okay. Para malaman natin kung this week namuhay tayo sa kaluluwa o namuhay tayo sa espiritu. Kung namumuhay tayo sa kaluluwa, sinusunod natin yung mga desires ng, yung sarili nating mga desires. Pero kung namumuhay tayo ayon sa espiritu, we submit our will to the will of God. Kung ano yung mga gusto natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, hindi natin ginagawa kasi we submit our will to the will of God. Ayaw natin i-displease ang Panginoon, so hindi natin susundin yung mga bagay-bagay na hindi kaya sa Kanya. Amen. Malinaw ba? Amen. Alam natin natin lahat yan, no? Kasi yung ating kaluluwa, kung idadissect natin, napag-aralan natin ito doon sa leadership training, yung ating body, puro senses yan. Nagugutom ka, kakain ka. Okay, gusto mo magpabango? Maglalagay ka ng perfume. Sense of smell. Kung gusto mo yung kumisan, gusto mong kamayan yung kapatid mo, yun yung touch. No? Ano pa? Ano bang mga senses? Gusto mong makarinig ng good news? Sense of hearing. Okay? Ano pa? Sense of taste. Ayun ang pinakamahalaga. Diba? Kasi kapag wala ng lasa yung pagkain natin, wala tayong ganang kumain. Tayo lahat may mga gana. Yan. Yan ang medyo entertain natin, no? Yung ating tongue. Kasi yung sense of taste, gusto natin yung masasarap. Okay, anyway. So, yun yung ating body. Ngayon, what about our soul? Yung soul po, doon po nakalagay yung ating free will. Ayan. Okay? Yung free will. Sa lahat ng ating mga kagustuhan, kaluluwa yun. Pag yung, gusto mong pumunta sa banding, gusto mong pumunta sa makipag-fiesta ka, linggong-linggo, yun yung soul. Na ayaw niya pumunta sa church, gusto niya pumunta doon sa banding. Yan. Ngayon, what about the spirit? Nung pong nilalang si Adan, siya po ay from dust to dust. Talagang kinuha po siya sa alikabok. Kaya tayo po, pag po tayo namatay, babalik tayo sa alikabok. Ngayon, ang may iwan po ay yung ating kaluluwa at espiritu. Na galing sa Diyos. Ang espiritu po natin, yan pong espiritu na yan, okay? Yan po ay galing sa Diyos. Hindi po yan yung Holy Spirit, kundi meron po tayong espiritu. Kanya-kanya po tayo. No? At that made us, kaya po nung nilalang po tayo ng Panginoon in His own image. Kasi part of Him, ibinigay sa atin. So yung pong part ng Panginoon, yung pong spirit. Pero hindi po yun yung Holy Spirit. Yun po ang human spirit. Ngayon yung pong human spirit na yan po yung meron siyang sense of conscience. Yung pong konsensya natin. Na kapag may ginagawa tayong masama, yung kaluluwa natin may ginagawa masama, yung espiritu natin ang bumubulong sa atin. Yung tinatawag natin na konsensya. Yan. So, yung pong tatlong yan, lagi pong nag-aaway-away. Yung ating katawan, ang gusto, yung senses, ma-fulfill, ma-satisfy.
Yung ating soul, yung kanyang ego. Number 1 dun yung pride. Yan. Yung lust. Yan, sa soul yun. Yun yung mga gusto ng soul. Ang spirit po natin, ang gusto ng spirit natin, yung tayo po ay magkaroon ng communion with God. Kahit po non-believer o believer, yung pong espiritu na yan, tataka po kayo. Ito po mga pagano. Ha? Bakit po ang wino-worship nila ay mga idols? Bakit ang wino-worship nila ay nature? Kasi po, yung spirito nila, para po siya yung antena na naghahanap ng i-worship. Eh kung ano yung unang makita, yun ang wino-worship ng tao out of ignorance. Yan. Kaya po, dapat maibahagi ang ebanghelyo sa buong sanlibutan bago ang Panginoon ay bumalik. Kasi po, marami pang namumuhay sa ignorancia. Okay? Out of ignorance. Di ba meron pong nagbigay sa atin ng mga idea how to be religious? Yeah, religious tayo. Punta ka ng punta. Every morning, kailangan pupunta ka sa church. Lagi kang magsasign of the cross. Lagi kang, ayan. So, ang akala natin, tama na yun. Yeah? Pero yung pala, sabi sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi pala yung mga cross-cross na yan. Hindi pala yung mga papunta-punta sa church. Ha? Hindi porke nagpupunta ka sa church, ligtas ka na, hindi pwede yun. Kasi ang sabi sa Bible, kailangan meron daw tayong intimate relationship with Jesus, with God. Yun ang ating way to salvation. At ito, pagpunta-punta natin sa church, this is just the fruit of our intimate relationship. Pag mahal na mahal mo yung tao, hindi mo siya pwedeng ingyanin. Laging nasa isip mo siya. Diba? Kaya tayo, pagka Monday na, ang tagal naman. We're looking forward to Sunday. Yan. Pero praise God, meron tayong opportunity na yung ating longing na yon na makapag-fellowship sa Panginoon, nagagawa natin through our Bible studies, prayer meeting during the week. So yun, yung naglolong na yon, yun yung spirito. Ha? So, ngayon, yung spirito natin, tuturuan natin ngayon to walk in the Spirit of God. So ngayon, mangyayari na spirit to spirit. Kaya po tayo laging mahina sa ating desisyon, mahina tayo emotionally, lagi tayong depressed, konting problema, down na down, konting marinig, pinapakaisip, gusto na magpakamatay, gusto na tumalon. Meron dito nag-advise, siya ngayon nag-advise. Gusto mo tumalon ka. Yeah? Yung mga konting-konting bagay, dahil sila ay namumuhay ayon sa kanilang kaluluwa. No? In their carnal ways. At ang term po sa Bible ng carnal, yung pong tao na mamumuhay ayon sa kanyang katawan, yung guided po siya ng body and soul, carnal po yan. At yung pong carnal na yan, wala po yung patutunguhan. Yan po paikot-ikot sa buhay niya. Naghahanap ng kaligayahan pero hindi makita yung kaligayahan. Empty. Ano ba ang gawin niya sa buhay niya? Magpakabusog, mag-jogging, lahat na gagawin sa katawan pero hindi pa rin po fulfill. Pero, kapag po tayo namuhay sa Espiritu, okay? Pag namuhay po tayo sa Spirit, yung Espiritu natin, na ngayon po ay payat na payat. Kasi po, pag sa food, pinapakain natin, pag sa ating ego, ano pong, alam niyo po ang food ng ego, ng soul natin? Ano pong food ng soul natin? Every time na tinufulfill niyo yung iyong mga wants. Yung wants, hindi po need. Meron po tayong need, meron po tayong wants. Yung pong wants, yung po ay yung luho sa buhay. Yan. Meron po tayo dito nagsasabi na, pagka hindi ko nakuha yung gusto ko, nagwawala ako. Yan. Talagang tumataas yung high blood ko. Basta, kailangan ma-fulfill, kailangan makuha ko yung gusto ko. Okay? Yun po yung namumuhay sa soul. Okay. Kung meron po kayong gustong-gusto, ito po ang test. Kung kayo namumuhay na sa Espiritu, yung gustong-gusto nyo, kaya nyo nang putulin.
Kaya nyo nang sabihin, no! Hindi mo kailangan yan. Huwag kang laging ganyan. Magtiyaga ka, magtiis ka. Kasi, alam nyo, kaya tayo dinadala ng Panginoon dun sa point na of no return. Para matutunan natin mabuhay sa Espiritu at mamatay sa ating soul, sa ating body. Yan. Pag na-reach na po natin yung point na yon, na namatay ka na sa iyong pride, sa iyong mga wants. Katulad po yung testimony na rinig natin dito. Hindi mo alam na alam ng Panginoon yung desire mo. At yung desire mo, beyond that pa ang ibibigay sa iyo. At ang kapalit nun, fulfillment and real joy. Kaysa yung ikaw nasunod mo yung gusto mo, na-fulfill. Okay, ito, pinagkahirap-hirapan ko yan. Pag po yung pinagkahirap-hirapan na yung biglang inalis ng Panginoon sa iyo, suicide ang dating. Yun po ang nangyayari dito sa mga dumaan sa krisis. Nagpakahirap po sila, ipinigay nila lahat ng kanilang oras, na sila yumaman, kumita, magkaroon ng successful business, para lamang magkaroon ng crisis. And when the crisis came, marami po nag-suicide ng mga businessman. Kasi hindi po nila, at saka mga politician, kasi hindi po nila matake yung buhay na simple. Sanay po sila sa fame, sanay po sila na kada galaw pera, generous po sa lahat yan. Kasi maraming nakukurakot. Kaya yung sobra-sobra na yon. No? Akala naman ng mga generous. Hindi mo alam, yun ay dinaya ang marami para ka ma-fulfill sa iyong kagustuhan. Tapos i-worship mo yung tao. Naku, napaka-generous yung tao na yan. Yan po yung mga politicians. Yan. Na pag hindi mo na siya pinufulfill, wala ka na, hindi ka na kilala. So ngayon po, bakit po natin ina-analyze itong sitwasyon na ito? Kasi tayo po, ang pagbabalik ng Panginoon po ay imminent. Hindi po natin alam kung kailan. At praise God, this week meron po nag-post. Nakita niyo ba yung post na anong mangyayari after the rapture? Ayan, nag-preach yung pastor. The rapture is coming! The Lord, today, the coming of the Lord is imminent! And then boom! All of a sudden, may natirang 3. Hinahanap na, nawala na, biglang lumuhod yung 3. Kasi alam ng 3 na iwan sila. Nasan yung iba? Na-rapture na. Sino gusto makasama sa rapture? Ayan. Alam mo ba hindi ka maiwan? Sigurado ka? Amen. Ayan. Okay. Yung hindi pa sigurado, magtanong-tanong na. Ano ba yung sinasabi ni Pastor? Kasi gusto mo makasiguro rin. Panuunin niyo po yun. Kasi po, ang pagkatapos na po ng rapture, tribulation. Ang tribulation po, wala na po kayong gagawin natin tumakbo. Bakit? Tatakbo kayo sa nagbabagsakan yung mga stars. Tatakbo kayo sa polisiya kasi tatatakan kayo. Tatakbo kayo, ay naku, mapapagod kayo. In the end, papatayin din lang naman kayo. So mabuti pa, kung naiwan kayo, ito. Pag naiwan kayo, pahuli na kayo para tapos na kagad. Pugot! Pugot na kagad. Kaysa yung tatakbo-takbo kayo, ipiano rin pala patutunguhan nyo. Pag pinugot kayo, ibig sabihin, I am willing to stand, at ito po mapapakinggan natin ngayong umaga. Okay? Kahit po ngayon, practicein na po natin na tayo po ay namumuhay patungo sa langit. Kasi kung gusto-gusto niyo pong mamuhay dito, ay talaga may iwan kayo. Kaya po sinasabi natin, lagi kayong mag-expect na pagbalik ng Panginoon, ready ka. Ito po sinasabi ko dito. Hindi ko po kayo sinasabihan na, si Pastor napaka-stricto, holy, holy, holy. Gusto ni Pastor maging holy ako, sino siya? Sino siya magsasabi sa akin, holy? Bakit ayaw maging holy? Okay ba kagaling pag si Pastor nire-review kayo? Tingnan testimony kanina, napabuti. So, pero, wag naman, hindi ko naman sinasabi na, ayan si Pastor, inaabuso niya ang kanyang authority. Kasi gusto niya tayo laging holy. Kasi laging nagpapatyag yan, hinuhuli tayo.
Kapag po kayo guilty sa mga naririnig nyo din sa harap, ibig sabihin may dapat pang baguhin. Pag hindi na kayo umaaray, ibig sabihin okay na. Diba? Okay na. Kasi ibig sabihin, yung mga wounded part, healed na. Eh kasi tuwing may babanggitin si Pastor, ay, mga pinapanamaan ako. Ako na lang lagi nakikita. Hindi na nga ako pumunta sa church. Kasi lagi na lang ako pinupuntirya. Hey, hindi ikaw. Pinag-aaralan natin yung salita niya. Pag hindi natin pinag-aralan, hindi tayo matututo. Ngayon, kung masakit sa'yo, ay may problema ka. Kasi ibig sabihin, meron pang sugat yan na kailangan pagalingin. Ngayon, humanap ka ng nurses na makakatulong sa'yo. Marami ditong nurses. Ha? Marami rito. Hindi sila pakialamero. Ang gusto nila, maka-recover ka, gusto nila maging strong ka katulad nila. Katulad na narinig natin dito. Hindi ko kayo kinikwento ang mga testimony ko para sabihin sa inyo na ang gusto niya, kaya tayo nakakarinig ng mga challenges sa mga kapatid natin dito para yung nararanasan nilang joy, yung nararanasan nilang breakthrough, maranasan mo rin. Amen! Yun yun! Kaya, kung hindi ka pa tumatayo dito sa harap, humingi ka na ng testimony sa Panginoon. Panginoon, gusto ko rin tumayo ron. Gusto ko rin i-share na ako rin nagkaroon ng breakthrough. Na ako rin nagkaroon din ako ng problema na hindi ko nakayanan. Gusto ko na rin tumalon. Ngayon, hindi na ako tumatalon na ako sa ligaya. Sa joy. I'm praising the Lord. Hindi na sa building. Kasi laging, konting problema. Iyak ng iyak. Imo-imo. Dito sa ating pamumuhay Kristiyano, ang laging sinasabi ng Panginoon, we should be greatly rejoicing. Yung pinag-aralan po natin sa 1 Peter, hindi lang rejoice, hindi. Ang nakalagay doon, greatly. You should rejoice greatly. Pero ito ang kapatid dito, kapag ngumiti na, halakak na. Kaya ang sayang kasama, pagka-absent siya, namimiss ko. Yan. Di ba? Greatly. Talaga yung totoo, hindi yung... Para lang masabing greatly rejoicing, pero umiiyak sa loob. Biglang tatakbo sa banyo. Kailangan wala yung faith. Kailangan dito, we are really rejoicing. Amen? So, how do we do that? By walking in the Spirit. Let's see this. In Galatians 5:16 says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kung tayo po ilalakad in the Spirit, hindi na po natin fulfill yung lust of the flesh. Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Tayo po dapat, bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo ay namumuhay bilang mga anak, totoong anak ng Diyos. Sa anak po sa pamilya ng Panginoon po, wala na po yung outsider. Totoo po, tayo po adopted kasi ang original plan po ay mga Jews. Sila po yung chosen nation. Pero, kasi nga matigas ang ulo ng mga Jews, greenaft niya tayo mga Gentiles. So ngayon, grafted na tayo dun sa vine. Sabi doon, I am the vine and you are the branches. Okay, kailangan daw tayo namumunga. At kagabi may question, paano yung internal security? Naka-grafted ka, pero hindi ka namumunga. Hindi ka namumunga. Yung ilaw mo, katulad na sineshare dito kanina, namatay na. Anong gagawin ng gardener doon sa hindi namumungang branch? Anong gagawin? Puputulin at ano? Bubuhayin ba? Itatapon sa apo. Ayan ang napala mo. Okay? Grafted ka na nga. Ayaw mo pang mamunga. Kasi wala ka nang ginawa kundi justify. Ha? Hindi naman ako proud. Hindi naman ako walking in carnality, in soul. Hindi naman yan. Kaya lang, type ko. Kaya lang, tanggapin niyo akong ganoon. You know, hindi ka namin pwedeng tanggapin na mananatili kang humble. Ang standard ng Panginoon, humble. Pag hambog ka pa rin, masasaktan ka lagi. Ha? Kasi lagi kang
kakalabitin ng Holy Spirit. Hindi naman tao. Ang Holy Spirit. Okay? Kaya purihin ang Panginoon, marami nagkakaroon ng dream dito sa ating grupo. Kasi nga, hindi na po makuha sa review. So, ang ginagawa ng Holy Spirit, binibigyan ng dreams. Oh, di malinaw. Malinaw. Sino dito yung aandap-andap na yung liwanag? At hinihipa ni Satanas? Para ba yung birthday candle? Hindi pa. Aandap-andap eh. Kahit anong hihip, hindi pa. Hindi pa. Okay. Hey, kapag narinig, yung pong hihip ni Satanas, napaka-comforting po nun. Kasi laging kakampi sa'yo. Sige nga. Huwag ka na pumunta sa church, kawawa ka naman. Inaapi ka ni pastor. Lagi kang pinapatamaan. Huwag ka lang pumunta roon. Dito na lang tayo sa bahay. Makikinig na lang tayo ng worship song. Ayan. Akala mo naman. Okay, naandap-andap na. Okay? Tapos, ayan. Pag nasa church, bakit ba? Of all the places, gising na gising. Pagdating sa church, tulog! Pag nandun na si pastor, nasa pulpit na, ay ready na yan. Naka-position na. Alam niya yung timing kung kailan siya mag-rest in peace. Yan yun yung mga aandap-andap. They come to church para lang I'm present. Okay? Sino dito yung absent? Ako present. Oh. Pero yung kanyang espiritu, kung anong ginagawa, nagsha-shopping, yung espiritu niya namamasyal, yung kanyang soul, present. Yun po yung aandap-andap. Okay? Kailangan po tayo lumakad na sa espiritu. Alisin na po natin yung fake Christianity. Okay? Kasi kung hindi po, warning. Pastor, tama na yung warning na yan. Pagod na ako. Kasi nga, hindi ka nakikinig eh. Makinig ka at titigil si pastor. Ayan. Okay. Walking in the Spirit. Sabi ito sa pinag-aralan pa natin we are now studying. Those who are not attending the Bible study, ang sarap po. Kahapon po, may nagsabi, Pastor, overnight na lang tayo dito. Kasi ang ganda ng topic. Alam niyo po, talagang buhay na buhay ang Word of God kasi hindi lamang po namin minemeditate, kundi meron po mga personal insights ang bawat isa na hindi niyo po maririnig sa iba. Doon lang po sa taong nakaranas noon. So, walking in the Spirit. Let's move it up. The outline. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Tayo po, anytime po, nasa bingit ng kamatayan ang bawat buhay natin. Hindi lamang po yung may puro sakit. Meron po diyang buhay na buhay. Biglang namamatay. Okay? Bakit po? Sabi rito, even though your body is subject to death because of sin, dahil po sa kasalanan, tayo pong lahat ay naapektuhan. Okay? Katulad po, meron po kaming doon po sa sa Torrejon, ang ganda-ganda po ng kalye doon kasi talaga pong lahat po may ilaw para sa doon sa mga pedestrian lane. Okay? Lahat po. Malinaw na malinaw ang sign. Alam niyo po, meron pa rin namamatay sa pagdadrive. Meron po kaming kakilala na matanda na siya, doon na siya tumanda sa Torrejon. Ngayon po, wala na. First of all, bakit? Meron pong bagong katatapos lang po ng exam, na ipasa niya yung exam niya sa driving. Okay. Kapapasa lang. I-share din sa friend niya na siya ay nakapasa. Habang nagda-drive, may matandang kung paano lumakad, hindi napansin kasi high na high sa ay talagang one take lang. Ayun, naka one take. Kasi ngayon nasa Pinangko. Inalisan ng lisensya, hindi na po pwedeng mag-drive. Naka one take. Ayun, nagdamay pa.
paralyzed tuloy yung tao. Di ba? Sabihin natin, dahil po sa kasalanan. Ha? Sinabi na bawal na nagdadrive ka, bawal na nasa telephone. Ay natutong mag-drive, natuto rin gumamit ng telephone. Okay? So, dahil po sa kasalanan. Ha? Kaya dito po sa mundong ito, hindi po tayo safe. Tayo po safe. Pero yung po mga nasa paligid natin, hindi po. Okay? So, because of sin, kaya po, yung Espiritu ng Panginoon, the Spirit gives life because of righteousness. Yan. Tayo po, ang ating pong concept is, for me to live is Christ, and to die is gain. Ayan po. Diba? Kapag po tayo ay living righteously, ha? Kahit po ngayon, dumating ang rapture, malinis po ang konsensya natin. Nakaharapin ang Panginoon. Pero kung marami po tayong sikreto sa buhay na ipinakatatago natin, ha? Kayo rin po ang magsasuffer. Kasi takot na takot kayong mamatay. Alam nyo, may ginagawa kayong kasalanan. At pag alam mo na kasalanan yun at patuloy mong ginagawa, alam mo kung saan ka patutungo. Kasi ang Biblia malinaw sa sinasabi niya. Okay? Huwag kang magmaang-maangan. Ay, hindi ko kasi alam. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na bawal gumamit ng mobile habang nagdadrive. Sorry. O ano? Natanggalan ng lisensya, kakukuha lang, at binanggo pa. O. Ano yung mga ganon? Yung pag po naubuso kayo ng punto, balik na naman kayo sa sa eskwela. Magkakano kung binabayad sa ano? Sa eskwela de conducir. Ay, umaabot po yun ng, kasi po dito, ano yan, business yan. I'm just using that illustration para po hindi masyadong obvious. Pero, yung pong matindi na ginagawa natin, na hindi karapat-dapat sa Panginoon, yun po ang ibig ko sabihin. Okay? So, let us walk in the Spirit. Let us walk, because when we walk in righteousness, the Spirit gives life. And the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Sino po lagi dito may sakit? Ha? Lagi kayo may sakit? Laging... Yeah. Alam nyo, yung mortal body na yan, kapag po yan ang inyong laging inaalagaan, masyadong binibigyan ng importansya, ha? Ito po ang no? Pero, sabi po, ang promise po, He who raised Christ from the dead, will resurrect you. Kaya po, bilang mga Kristiyano, napag-usapan po namin na, yung palang faith, ang katapat nun ay power of God. Okay? So, pag nagpe-pray tayo, huwag kang mag-pray na, Lord, sana po, pagaling mo ako. Ang prayer mo, in Jesus' name, I'm healed. Yun ang faith. You are declaring that you already have what you are asking. At ang tawag din po doon ay prophetic. Prophecy, proclamation. Kaya po yung ating prayer is a prophecy para sa atin. Yung po prophecy, yun po ay yung hindi pa po nangyayari, i-claim nyo na. Ayun. So, ayan. Okay? Meron ka laging headache. Kung kailan ka pupunta sa church, doon sumusumpong. Headache. Laging yung rayuma, doon sumusumpong. So, hindi makalakad pag pupunta sa church. At masakit ang ulo pag pupunta sa church. Pero magpupunta sa party, bakit ba nawawala lahat? Hinahanap, hindi makita. Okay? Alam nyo, kasi yung mortal body na yan ay makasalanan. Kaya, gusto nyo pang mabuhay? Iwanan na yung mga bagay na yan. Iwanan na natin yung ating mga pinagbibigyan natin lagi yung katawan natin. Ha? Kaya po kayo, pag kayo may problema, sa halip na magmukmuk sa bahay, pumunta kayo sa Bible study. Kasi po sa Bible study, pinapag-pray ang mga problema. Eh, magmumukmuk kayo. Sinosolo niyo yung problema niyo. Pagkatapos, gagawa niyo ng remedyo. Kakapit kayo sa lahat ng patalim na makita niyo.
In the end, tatalong kayo. Bakit? Wala kayong solusyon sa sarili nyo. Sinasabi dito, kailangan ka mamatay ka na sa sarili mo. Die to yourself. Die to your mortal body and resurrect. Let Jesus live in us. Okay? Because of His Spirit who lives in you, there is an obligation. But it is not to the flesh to live according to it. But if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Okay? Sasabihin natin, ay hindi, pag ako namatay, kalooban ng Panginoon, yun na ako'y mamatay. Alam nyo, at the moment, may layunin pa ang Panginoon sa bawat buhay natin. Hanggat hindi nyo po naabot ang inyong mga mahal sa buhay, hanggat may mga relative pa kayo unbeliever, hindi pa po kayo dapat mamatay. Ang layunin po ng Panginoon para magliwanag kayo. Ha? Hindi ba kayo nagsasalita? Kung minsan yung pagsasalita, too much yan. Hindi ba kayo nagsasalita at ang inyong ilaw ay nagliliwanag, ang mga relatives and friends around you, they will wonder and they will ask question. Ano ang sikreto mo? Bakit? Iba ka. Yun po ang layunin kung bakit buhay ka pa. Para magliwanag ka sa kadiliman. Pero kung ikaw, ayaw mo, sabi ng Holy Spirit, hayaan mo dagdagan kita ng oil para magliwanag ka. Ay, ayaw ko sa Holy Spirit, nakatakot. Kasi daw, pag daw nawag tayo sa Holy Spirit, hindi na daw pwedeng umalis sa church. Kasi daw, kailangan daw, pag yun daw, baptism of the Holy Spirit, yun daw yung ibig sabihin, ay doon ka na sa church na yon. Wala pong connection sa church, wala pong connection sa membership, wala pong connection yan. Kung gusto mong mamuhay na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kailangan puno ka ng banal na Espiritu. Kailangan puno ka ng oil. And yun po sinasabi sa Bible, we have to be wise as this wise virgin. Kasi po yung mga foolish virgin, hindi po sila nag-prepare ng kanilang oil. So, nung dumating ang Panginoon, wala, patay ang kanilang ilawan. At doon po sa Revelation, yun po ang nakatakot. Yung kanilang first love na wala, kasi nagsawa na sa kahit tayo sa rapture, hindi naman doon mga dati, tagal naman. Okay? Hindi naman, si Pastor, kinuwento nung last month, wala naman, asa naman? Wala naman. Wala naman, okay. Mag-ano muna ako? Magsasabbatical leave. Kasi may kumakalabit sa akin doon. Pagbibigyan ko lang. Saglit lang. Babalik din ako. Magpapaalam pa, Pastor, babalik din ako ha. Pero meron akong mission to accomplish. Alam nyo, yung mga gano'n na aandap-andap ang ilawan. Aandap-andap. Ha? Sabi ng Panginoon, yung mga lukewarm, anong gagawin niya? Isusuka niya! Akala nyo, He could tolerate that? No. At ang problema pa nito, pag yung candle mo, aandap-andap, talagang tatanggalin sa iyo. At ibibigay sila. So, make sure. Sabi ko nga, matira matibay. Every time na nagpipreach dito sa harap, ang ating pinipreach natin ay the power of the Holy Spirit, living in the Spirit, walking in the Spirit. Because the Holy Spirit was promised. We are now in the last days. And the dispensation of the Holy Spirit is now. Kasi wala nang Father, nasa heaven, si Jesus, piniprepare yung place sa atin. Well, Jesus is with us. Yeah? But, dahil nga, yung presence niya, physically, hindi siya pwedeng makita, then, ang Holy Spirit ngayon ang kumikilos sa atin, sa kalagitnaan natin. But of course, glorifying the Lord Jesus. Yeah? The Holy Spirit in us, pero glorifying the Lord Jesus. Through us. Naintindihan nyo? Hindi sila pwede maghiwa-hiwalay. Kasi they are 3 in 1. So ngayon, kasi gusto niya na tayo maging makapangyarihan din. He would like us to live in power. Therefore, we have to walk in the Spirit. Okay? For those who are led by the Spirit of God are children of God. Are you a child of God? Yes. Yan. Tayo po ang mga anak ng Diyos. Kaya dapat po bilang mga anak ng Diyos, iba po ang ating ambience. Iba po ang ating character.
At nakikita po ng iba yung kaibahan. Pag wala pong bunga, sa tagal-tagal mo na nakikinig, ha? At hindi ka namumunga, bahala ka. Kasi may pruning pong tinatawag. Kaya matira o matibay, sinasabi ko, matira o matibay. Ipuprune ka. Ha? Kami, tapos na. Para sa iyo, si Pastor sinungaling, walang kwento yung mga preaching na yan, yan. Tapos na. Pag po ganun ang attitude nyo, lahat ng marinig nyo, alam ko na yan. May pruning po dyan. Dahil, nagiging sagabal ka sa iba. Yung iba, gustong-gustong sumunod, pero ikaw, puro ka kaplastikan. Ha? Merong truth ang word, kukontrahin mo. I-justify mo. Alam niyo mga ganong klaseng tao, pinuprune po ng Panginoon yun. Para po mamunga ang grupo, kailangan alisin yung mga sagabal. Okay? So kung anak ka ng Diyos, you will be led by the Spirit. Those who are led by the Spirit of God are children of God. The Spirit who received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit who received brought about your adoption to sonship. Pag po tayo ay punong-puno na banal na Espiritu, wala po tayong takot. Kahit sino pong haharapin natin. Kasi hindi po tayo guilty, ina-accuse tayo, i-accuse mo ako. I'm clean. Diba? Kahit po anong sabi ng mga tao sa iyo, ikaw ganyan-ganyan, ginaganyan ka. Kung ikaw po ay anak ng Diyos, maharap po sila at sasabihin mo, I am innocent. Di ba? Pero kung guilty ka, anong dapat mong gawin? Mag-repent. Okay? Dapat paguhin. Paano? Sabi ko nga, ang tanong ko sa Bible study, meron tayong mga kasamahan na na-review mo na, na-counselan mo na, nakapanaginip na kung anong panaginip, antigas pa rin ang puso. Ang tanong ko sa grupo, anong dapat natin gawin sa ganang klaseng tao? Pag-pray. Ayun, iisang sagot nyo. Wala na po tayong dapat gawin kundi pag-pray na lang. Kasi nagawa na natin yung part natin. At alam niyo pag ginagawa yung part nyo, tama yun. Pinag-usapan po natin yung accountability. Hindi pala pwedeng tatahimik ka lang. Hindi pala pwede. Kasi parang nagpa-participate ka pala dun sa tao. Kapag pala nalaman mo, yan yung pag-usapan namin sa Bible study, Pag pala nalaman mo yung problema ng isang tao at nanahimik ka at hindi mo ipinag-pray at hindi mo kinausap yung tao, you are participant. Kapag po napunta sa impyerno yung tao na yung kasama ka. Bakit? Itinulak mo siya. Why? Because you tolerated that witness. Yun yung word. Kinukonsente mo. Kaya masakit man, magalit man, gawin mo yung part mo. Hindi ka pwede magsabi, ay, inosente ako. Ayaw ko makialam, magagalit sa akin. Huwag kang maging passive when it comes to salvation ng kaluluwa. Kapag alam mo, pupunta sa impyerno yung tao sa ginagawa niya at ikaw ay ayaw ko ma-involve, Pastor. Ako yung sa lahat ng problema, lalo yung mga relators, peacemakers sila eh. Ayaw kong nai-involve. Yan ang pinaka-ayaw ko. Ang sabi ng Panginoon, ma-involve ka. Panginoon naman. Ano na yung mga doers na lang. Huwag na lang yung relators. Walang pinipili ang Panginoon. Pag nasa power mo daw, in your hands to do it, do it! Pero do it in love. Para magalit man sa'yo, ang naiwan yung love. Okay? Alam mo kapatid, hindi ko na gusto sinabi mo, pero mahal pa rin kita. Ayun, maganda yun. Pero yung, I hate you! Pagka yung hate na, sigurado mawawala yung tao.
So, wag yun. Ganun yun. Ang laging lang. Ang concern mo. Kasi narinig natin sa harap. Isineshare ko ito dahil mahal kita. Dahil alam ko na para sa kabutihan mo yan. Diba? Sarap pakinggan? So, yung tao, kahit tayo magbago, sige na. May food na lang. Halika, magkape tayo. Diba? So, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are children of God. Okay? Yung Spirit ng Panginoon na nag-testify sa ating spirit, anak, anak kita. Unique ka, iba ka. Panginoon, talaga, lahat ng prayer ko answer. Nasusurprise na ako. Huwag ka masurprise, anak. Kasi anak kita. Huwag kayo masusurprise. Yung word na surprise, yun ay para sa unbeliever. Kasi di ba pa nag-pray tayo, expect. Katulad yung narinig natin, binulong ko sa sarili ko, I'm expecting this. Because I know God will make a way. O, isipin nyo yan. Isang buwan na bote, madami na. Magkano yun? The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are, ano? Heirs. Heirs of God. Co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Alam niyo po, yung sa 1 Peter, talaga kung ayaw namin iwanan, sa Bible study, nagkakatagal-tagal kami doon sa 1 Peter. Kasi we were talking about our inheritance. Isipin mo naman yung inheritance na naghihintay sa atin. Basahin yung 1 Peter. Chapter 1 pa lang kami, ha? Hindi kami makabanse. Okay. Yung pong inheritance, di ba? Sabi diyan, we are co-heirs with Christ. Okay. In just a word, na-create ang universe. Ayan. Eh, ang ating Diyos na makapangyarihan, pag nagbigay siya, galante. So yung inheritance natin, the most important thing there is it is for eternity. Hindi po nag-fade. Ha? Yung pong pag nagbigay ng gold, hindi po yung gold na anong tawag to sa gold? Fancy o yung ano na plated. Hindi po plated, pure. Pure gold. Yan. So, ang problema po, yung gold doon, nilalakalan lang. Hindi po yun ang pinaka-treasure doon eh. Sino mo nalalakalan mo sa highway, gold? Ay, mag-excavate ka na lang. Malaki business yan. Bali, wala yan. So, kung yan ang titirahan mo, ha? Tapos, ito pa, meron pa nag-describe na sa heaven at nabasa ko na meron daw mga trees, pero yun daw leaf, yun daw mga dahon, yun daw ang healing for the nations. Eh, sino magkakasakit? Kung lahat ng puno na yan, yung dahon niya. Eh, yung mga lahat ng dahon na yan, sinasalad ng mga Ilocano. Hindi ko akalain na ang palaya. Hindi ko akalain. Ang pait. Pero sinasalad ng Ilocano. So, pag nakita yan ng mga Ilocano, isasalad niya. Just kidding. Huwag kayo masasaktan na Ilocano din ako. Yeah? Hindi nga. Sino, aside from mga Ilocano, sino kumakain ng salad na ang palaya? Sabi ko nga, aside from Ilocano. Meron ba? Yung mga Tagalog? Pero sa totoo lang, hindi ko ma-imagine. Kasi nga, sabi ko ba, nasa na yung dinalang dahon, akala ko ilalagay sa munggo. Aba, naubos, ginawang salad. Akala ko pang munggo lang yun. Yung ba, nilalaga ba yun? O hilaw? Ay, ang malinaw. Hindi talaga yun. Tignan mo yan? Yung daw puno sa langit, yung dahon is healing for the nations. So walang sakit ang mga Ilocano doon. Ay, nagkakita ng pag-uuli. So, we are heirs, co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Ayan. Ngayon, nagsasuffer ka? That is part.
Kasi nakikipag-share ka sa suffering ni Christ. But then, kapag bumalik siya, share ka rin sa kanyang glory. Eh hindi, ang gusto ng iba, glory lang. Ha? Pagka may mga problem, bakit? Bakit ako pa? Napag-usapan namin yung isang araw, Pastor, ano ba dapat question ng mga Christian pagka going through the trials? Bakit ba? Ha? Ay kasi si Jesus sinabi niya, why have you forsaken me? O di why ka ng why? Kaya lang may danger. Kasi meron tayong kapatid nagsabi, Pastor, sinabi ko bakit? Alam mo kung sino sumagot? Si Satanas. Yung sagot niya dun sa bakit ko, puro mga dikta. Bakit? Eh kasi nga, umalis ka na dyan. Eh kasi nga, ganyan ka, ganyan. Okay. Kaya be careful, yung bakit nyo, may ibang sasagot. Kaya, sabi, ano na lang question? Hindi daw naman problema ang mag-question sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman understanding, no? So, ang i-question na lang daw, what? Kasi yung purpose ang dapat nating malaman. Panginoon, ano ba talaga ang layunin mo kung bakit mo ako pinadaan sa ganitong problema? Kasi anak, wala ka pang faith. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Kaya ko magpagaling, kaya kong bumuhay ng mga patay. O, ayan. Bigla na buhay yung patay. Ako ka naman. Nagulat pa si Sister Manny. Yung dami nag-pray niya papatay na. The following day, puro makeup na ng church. So, expect po natin yung miracle. And you know what? We are experiencing miracle dito sa church. We are experiencing miracle. Kasi po sabi ko nga, bakit pa doon yung mga kilala ko ng mga matitigas ang ulo, wala na. Dito sa church, sinusundo na. Ayaw pa, hindi pa ayaw pa bumigay, no? Because the Lord still has a purpose. Yeah? God has a purpose. Yeah? Kaya every week na lang yun ang testimony ng ating kapatid, pero buhay na buhay. Amen. Kasi po, kapag tayo po'y nagliliwanag, mag-i-stay po tayo. Pero pagka-andap-andap na yan, yung mahaba pa yung mga candle, kasi yung mga naupos na, okay na, pagbigyan na natin kasi upos na. Eh, ang haba pa ng candle nyo eh. Tapos hindi umiilaw, sayang. No? Kaya yun, ibibigay sa iba yun. Okay? So, making the most of every opportunity because the days are evil. The days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk. Ayan. Sino dito mahilig? Do not get drunk on wine. Iniuutos sa ating yan. Ha? Iniuutos. Pero Pastor, pang ano lang naman eh. Ha? Yun lang pang celebration. Celebrate. Pwede naman kayo mag-celebrate na iba, no? Okay, pero sabi dito, don't get drunk with wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ayan. Sa halip, mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Okay? Ina-aspire mo yung wine na malasing ka kasi pampalakas ng loob. Hindi mo na kailangan yun. Be filled with the Holy Spirit. Pagtayo mo rito. Yung panginginig ng tuhod mo, hindi na. Kasi merong iba na pampalakas loob daw, pampalakas loob. No, hindi mo na kailangan pampalakas loob. Kapag ang banal na Espiritu nasa sayo, natural na yung lakas ng loob mo. Okay? Be filled with the Spirit. Okay? Speaking to one another with songs, hymns, and songs from the Spirit. Yan. Dapat pag nag-uusap tayo, laging merong grace. Laging merong, yung bang edifying. Edifying. Yeah? Kaya, pag tayo nag-gather, hindi pwedeng wala yung ating worship time together. Yung singing in the Spirit. Let's sing in the Spirit. Doon kayo, alam niyo bakit nag-exercise tayo ng singing in the Spirit dito? We are speaking in tongues and we are singing in the Spirit
Because our spirit is talking to God's Spirit. At ano man po yung sinasabi ng ating espiritu sa banal na espiritu, hindi po naintindihan ng kaaway yun. Okay? So, pag meron po, when we are going through difficulties in life, sing in the Spirit. Sing in the Spirit. Alam nyo kasi, hindi natin alam yung mga lyrics. So, hindi natin memorize. Sasabihin natin, hindi ako makakanta kasi hindi ko memorize. Sing in the Spirit. Sing the tone of the song, but in the Spirit. And you will see the power of how the Holy Spirit could use your worship to God. Para yung lahat ng mga walls na inaano ng kaaway para kasi kung minsan meron mga blessing na nahihinder. Kasi para po yan yung Jericho wall. Alam niyo po ang ginawa ng mga Israelites, mga Jew. Pinalibot po sila ng Panginoon, and after that, nag-shout sila ng praise. Ano po nangyari dun sa wall? Gumuho. Ganon din po. Yung po mga problema nyo, yung inyong po mga generational sin, yung po mga napakatinding problema, gamitin nyo po ang inyong power. There is power in praise. There is power in praise. Magkaroon po kayo ng breakthrough. Ha? Kaya lagi po tayo nag-praise. Andiyan, nararamdaman mo, malapit ka nang mamatay, parang mamamatay ka. Praise God. Praise God. At yung spirit of death, mawawala dyan. Andiyan, yung mga problema, yung mga amo nyo, ina-expect yung papalisin kayo. Meron dito, nag-prepare na siya ng speech para magpaalam. Kasi nasira na lahat ng gamit sa bahay. Pero alam niyo po, yung favor ng Panginoon, sa halip na siya ay pagalitan, ngumiti na kalakakin, ngiti. So bigla daw siyang na-mental block. Yung speech niya nawala na. Sipin niyo yung favor ng Panginoon? Ano man yung mga ginagawa natin, sa palagay natin, wala na ako, talagang wala, ganito talaga. You know what? Give glory to God. And you will see the transformation that will happen sa kapaligiran ninyo. At yung wall na yan, na ini-establish ng kaaway na tagal na yung problema, hindi ka makaahon, mawawala yan. Okay? Let us learn to live in the Spirit. This is part 1 of this preaching. Let's all stand up. Ano kung gutom na kayo? Hallelujah. Let us pray. Dear Lord, thank you so much for your words. Thank you, God, that we could walk in the Spirit. And as we walk in the Spirit, you will consider us your children. Mighty God, we are weak. Mighty God, we have so much limitation. But thank you for the reality that we are your children. That you, our Heavenly Father, you are our Father, you love us. Hindi mo kami matitiis. Hindi mo kami titikisin. Mahal na mahal mo kami. And Lord, help us to meditate on this. Because you love us, you care for us. We have to learn to live by faith. We have to learn to trust you. We have to learn to believe in you. Panginoon, pinagdududahan ka pa rin namin. Kaya hindi namin magawa ang kalooban mo. But this morning, thank you for making it clear to us na kung ibinigay mo ang buong buhay mo, ano pa kaya hindi mo kayang ibigay? Mahal mo kami. This morning, the Lord would like to tell you, whoever you are, is struggling. You are doubting. You are doubting God. You are doubting His promises. You are doubting Him because imposible nangyayari sa paligid. Para sa iyo, wala ng solusyon. Imposible. Pero gusto ng Panginoon sabihin sa iyo, anak, hinahayaan kitang dumaan sa dinadaanan mo. Kasi gusto kong maniwala ka sa akin na kaya ko. Kaya ko yan, anak. Hindi mo kaya, pero kaya ko. At gusto niya magtiwala. And if you are that person, you will give up your doubt this morning. And
And you will hold on to the word, I believe. I believe. Help my unbelief. If that's what you're going to declare this morning, you'd like to declare that. God, I believe. I will hold on to your promise. Raise your hand and tell God, I surrender my doubts. I surrender my fear. And I hold on to your promise. I believe you because you deserve it. Because I love you. Because I love you, I will trust you. Father, you heard the prayer of your people this morning. In the name of Jesus, I rebuke the spirit of doubt. In Jesus' name, get out of this heart. Get out of this life. You don't have any more hold in the life of these people. Right now, release the faith in these hearts. God, your faith, not ours, your faith, my God. Receive it right now. Receive the faith that the Lord has given you. It is a gift from God. Receive it. Do not let go of the faith the Lord has given you. And you will see a miracle. There will be great breakthrough. It will happen. Declare, believe, trust. Father, thank you so much for what you've done this morning. And thank you, God, for the many miracles waiting for us. Because we are your children. And you are our Father. Thank you, Lord. We give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Let's sing the song.